Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Filipino, Grade 5, ikatlong markahan, ikatlong linggo, unang araw. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Paano nakakatulong ang paggamit ng video sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapahayag ng mga ideya sa mga mag-aaral o tagapanood? Ating basahin ang tula. Ito ay pinamagatang Bisig ng Pag-ibig ni Adeline R. Tajalangit. Nang ako'y isinilang sa mundong ibabaw, mga bisig ni ina, hatid ay kaginhawaan. Malamyos niyang tinig at haplos na marahan, ang pagpapakalma sa aking pakiramdam. Ang aking inay ilaw ang kahambing, nagbibigay liwanag sa buhay namin. Nagsisilbing tanglaw sa mga tatahakin, laging nakagabay at umalalay man din. Mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong. Ating talakayin ang tekstong naratibo o maikling kwento. Ang tekstong naratibo ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan. Nangyayari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan ng may maayos na pagkasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay aliw o nakapagpapanatili ng interes. Gayon din naman ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahahalagang aral at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat. Na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan, ang kasipagan at pagtitiyaga ay nagdudulot ng tagumpay at iba pa. Ang mga mambabasa ay direktang isinasama ang manunulat sa isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay, tulad ng epiko, tula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction at iba pa. Iba't ibang uri ito, subalit may iisang pagkakapareho. Ang bawat isa ay nagkukwento. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ito rin ay isang maikling katha na nagsasalaysay at tumatalakay sa madulang bahagi ng buhay. Hindi ito pinaikling nobela o buod ng isang nobela. Ito rin ay isang uri ng masining na pagsasalaysay na maikli ang kaanyuan at ang diwa ay napapalaman sa isang buo, mahigpit at makapangyarihang balangkas na inilalahad sa isang paraang mabilis ang galaw. Ngayon, basahin ang kwentong pinamagatang Susi sa Tagumpay ni Adeline R. Tajalangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa kwento. Susi sa Tagumpay. Si Lenoch ay isinilang sa barangay Coloong, lungsod ng Valenzuela. Panganay siya sa 10 magkakapatid. Tumatanggap ng labada ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay isang anluwage. Kulang na kulang ang kinikita ng kanyang mga magulang para sa kanilang pagkain araw-araw. Kaya naman, sa kabila ng kanyang murang edad na 12 ay tumutulong na siya sa pagbabanat ng buto. Pasensya na kayo mga anak at ganitong buhay lang ang kaya naming ibigay sa inyo ng tatay nyo. Kung nakapagtapos lang sana kami ng pag-aaral, pihong mas maganda ang buhay natin.
ang lumuluhang wika ng ina ni Lenoch. Kaya naman ang payo namin sa inyo, kapag may pangarap kayong nais marating, gawin ninyo ang lahat ng paraan upang makamit iyon. Basta't sa malinis at tamang paraan na walang naaagrabyadong tao. Pangaral naman ng kanilang ama, tumimo sa isip ni Lenoch ang tinuran ng kanyang mga magulang. Kung kaya't kahit nahihirapan ay nagsusumikap siyang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Sa edad na 12 ay nakapagtapos siya ng elementarya. Patuloy sa pagsisipag at pagsisikap sa buhay si Lenoch. Maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan, ngunit kailanman ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Linggo-linggo siyang nagsisimba upang humingi ng tulong at gabay sa Panginoon upang pagkalooban pa siya ng lakas ng katawan at isipan na mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos niya sa kolehiyo nang may karangalan bilang summa cum laude, ang pinakamataas na karangalan. Sa kanyang talumpati ay binanggit niya ang kanyang mga naging karanasan sa buhay mula pagkabata. Taus-puso niyang pinasalamatan ang kanyang mga magulang na nagsilbing inspirasyon niya upang makapagtapos ng pag-aaral. Sa Diyos po lahat ang papurit, pasasalamat. Sa lahat po ng biyayang kanyang ipinagkaloob, naniniwala po akong ang lahat ng bagay ay may dahilan. Isinilang po akong salat kami sa salapi at kayamanan. Subalit, mayroon naman po akong mga magulang na mayaman sa kagandahang asal. Maraming salamat po, Nay, Tay, sa pagmumulat po sa amin ng tunay na kahalagahan ng edukasyon. Para po sa inyo ang karangalang ito. Sa lahat po ng mga taong naging bahagi ng aking tagumpay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang makabagbag damdaming pahayag ni Lenoch. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong. Ikalawang araw. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Ating talakayin ang tekstong visual, animation. Ang mga elemento ng multimedia, una riyan ay ang teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita at iba pa. Pangalawa ay ang imahe. Ito ay mga larawan. Larawan na kinetika or animations, mga graphic at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Pangatlo ay audio. Ito ay mga tunog, musika o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog ng mga epekto at iba pa. Pang-apat, video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Panglima ay animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Ikatlong araw.
Paano nakakatulong ang animation sa pagpapalawak ng ating imahinasyon at pag-unawa sa mga ideya o konsepto na mahirap ipaliwanag gamit lamang ang mga salita? Ating talakayin ang denotasyon at konotasyon. Ang denotasyon ay ang literal o pangunahing kahulugan ng isang salita. Samantala, ang konotasyon naman ay ang mga karagdagang kahulugan o mga implikasyong taglay ng isang salita na may kinalaman sa mga emosyon, karanasan o kultura ng tao. Ang mga salitang may denotasyon at konotasyon ay ginagamit upang magbigay ng mas malalim na kahulugan at epekto sa pangungusap. Ang panandang konteksto, ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga salita batay sa kanilang sitwasyon o konteksto. Ang panandang konteksto ay maaaring magbigay ng clue kung ang isang salita ay ginagamit batay sa kanyang denotasyon o konotasyon. Halimbawa, ang salita ay puno. Ang denotasyon nito ay isang halaman na may matigas na katawan at mga sanga, karaniwang may mga dahon o prutas. Habang sa konotasyon, ang puno ay maaaring magpahiwatig ng lakas, buhay o matatag na pamilya, depende sa konteksto. Sa analohiya naman, kung magbibigay tayo ng halimbawa gamit ang analohiya, maaari nating iugnay ang puno sa isang matibay na tao na nagsisilbing guro o tagapagtanggol, kaya't nagiging simbolo siya ng matibay na pundasyon sa isang komunidad o pamilya. Sa madaling salita, ang panandang konteksto ay mahalaga upang matukoy kung paano ang mga salitang may denotasyon at konotasyon ay nagiging angkop sa paggawa ng makulay at masusing pangungusap. Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ang salitang ginamit ay may denotasyon o konotasyon. Isulat ang sagot at ipaliwanag ang iyong sagot. Ngayon, gumawa ng mga pangungusap na gumagamit ng mga salita sa kanilang denotasyon at konotasyon. Ibigay ang dalawang magkaibang pangungusap para sa bawat salita, isa na gumagamit ng denotasyon at isa na gumagamit ng konotasyon. Ika-4 na araw. Tukuyin kung ang bawat pangungusap ay gumagamit ng denotasyon o konotasyon. Ating talakayin ang focus ng pandiwa, layon. Ang focus ng pandiwa, ito ay tumutukoy sa ugnayan ng pandiwa at paksa ng pangungusap. May iba't ibang focus ang pandiwa, aktor o tagaganap, layon, ganapan at sanhi. Focus layon. Ang focus ng pandiwa ay pinaglalaanan ng kilos o ang paksa ng pangungusap ang pinagtutuunan ng aksyon. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Ginagamit dito ang mga panlaping i, an, ipa, in at hin.
Narito ang ilang mga halimbawa. Punan ng wastong pandiwang may focus sa layon ang pangungusap. Ikahon ang pandiwang layon at salungguhitan ang simuno sa pangungusap. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!